May mga araw na tila tahimik ang langit, pero ngayong umaga, hindi ka nag-iisa. Sa bawat pagsubok, may salita ng Diyos na kumakapit, sumasalo at pumupuno ng pag-asa. Sa Salmo 91, may pangakong hindi nauubos na kahit anong panganib ang dumating, may Diyos na nagbabantay sa iyo. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Salmo 91, Ang panalangin na ito ay hindi lamang dasal, kundi isang pananggalang. Isang paalala na sa gitna ng takot may kapayapaan, sa gitna ng gulo may katahimikan, at sa gitna ng kawalan may Diyos na hindi nagkukulang. Halika, ilapit natin ang puso sa Kanya. Panahon na para maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pag-iingat. Ngayong umaga, hayaan mong ang salita ng Diyos ang unang pumasok sa iyong puso. Tahimik ang paligid, ngunit ang langit ay nagsasalita. Sa bawat pintig ng iyong puso, may paanyaya ang Panginoon. Lumapit ka sa akin, anak, at makikita mo ang pag-ibig na hindi kailanman kumukupas. Sa bawat araw na nagsisimula, may bagong grasya, may bagong direksyon, may bagong pangako. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang ritual. Ito'y pakikipagtagpo. Isang sagradong oras kung saan ang Diyos ay handang mangusap, handang gumabay, at handang yakapin ka saan ka man naroroon. Sa Kanya ko ilalagak ang aking tiwala. Muslim 2:91-2, narito ang oras ng pagpapalakas. Panahon para muling maramdaman ang init ng presensya ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka. Ang panalangin ito ay para sa iyo. Sa oras na ito, may gustong sabihin ang Diyos sa puso mo. Gusto mong marinig? Gusto mong matanggap ang proteksyong ipinangako niya sa Salmo 91? Isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang aking kanlungan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa araw-araw na panalangin at gabay mula sa salita ng Diyos. Ngayong hinto ka sa paghinga, bigyan mo ang puso mo ng katahimikan at hayaan mong himuin ng presensya ng Diyos ang katauhan mo. Sa bawat saglit na lumipas sa katahimikan, inilalapit ka niya sa kanyang trono ng kaharian at pagigting. Ngayon, ituwid mo ang isip mo sa Kanya. Huwag kang matakot magsalita. Huwag kang mag-alinlangan. Ituloy natin ang ating panalangin, isang dialogo ng puso mo sa Ama. Ama naming makapangyarihan sa lahat, Diyos ng pag-ibig at ng awa. Ngayon, ako'y lumalapit sa iyo. Salamat sa bagong umaga, sa hangin na aking humihip, sa siklab ng araw na nagbibigay liwanag sa aking landas. O Diyos, nais kong ilapit ang aking sarili sa iyong lilim, sumilong sa iyong palad at manahan sa iyong tahanan ng kapayapaan. Itinatakwil ko ang lahat ng alinlangan. Ako'y nagtataglay ng pananampalataya sa iyong salita at pangako. Dalangin ko na ang iyong presensya ay bumuhos sa aking puso't kaluluwa, na maging tanglaw sa aking mga mata, na maging gabay sa bawat hakbang ko sa araw na ito. Gawing buhay ang Salmo 91 sa aking buhay. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Salmo 91:1. Hiling ko, O Diyos, na sa bawat oras ngayon ay iyong iparamdam ang iyong pag-iingat sa akin. Ipadala mo ang iyong mga anghel para bantayan ang aking daan. Panghawakan ako sa tuwing ako'y tutuntong sa panganib at ikabit mo ang aking mga paa sa matitibay na bato ng iyong katotohanan. Dalangin ko na ang bawat salita ng bibig ko, bawat isip na susulpot sa aking utak, bawat damdamin sa aking puso ay linisin ng iyong Espiritu Santo. Turuan mo akong magsalita ayon sa iyong kalooban, mag-isip ng tapat at umibig ng may kababaang loob. Sa oras na pansamantalang mag-alinlangan, turuan mo akong lumingon muli sa iyong mga pangako. O Diyos, hiniling ko rin na bigyan mo ako ng kapangyarihang tumayo sa espiritual na laban, ng lakas upang manatiling matatag at ng pananampalataya upang hindi magiba sa unos. Patatagin mo ang aking loob, ipatibay ang aking kaluluwa at gawing espada ng Espiritu ang salita mo sa aking bibig.
Ikaw ang aking tugon sa bawat hamon, ang aking kanlungan sa bawat bagyo, ang aking tanglaw sa bawat dilim. At ngayon, Ama, pinapahinga ko ang lahat ng mga alalahanin sa iyong piling. Lupigin mo ang takot, lipulin ang pangamba, at punuin mo ang aking kaluluwa ng kagalakan at katiyakan. Hayaan mo ang kapayapaan mo ang siyang magsalubong sa akin sa aking paggising, na maging kalasag laban sa anumang anino ng duda. Puspusin mo ang aking isipan ng iyong liwanag, na sa bawat sandali ko'y matulungan mo akong makita ang iyong kamay sa aking paligid. Gamitin mo akong daluyan ng iyong presensya sa buhay ng iba, sa aking tahanan, sa aking trabaho, sa aking pakikipagkapwa. Nais kong maging buhay na salamin ng iyong kabutihan para sa mga makakakita. Panginoon, hinihiling ko ang iyong direksyon sa araw na ito. Bigyan mo ako ng karunungan sa mga desisyong gagawin ko. Gabayan mo ang aking mga paa sa landas ng katuwiran. Iwaksi mo ang mga patibong ng kadiliman. Alisin ang mga hadlang na hindi mo ipinahintulot at ilapit mo ako sa iyong layunin para sa aking buhay. Sa iyong pangalan, hinihiling ko ang kailaliman ng iyong kapangyarihan, ang anino ng iyong proteksyon at ang kalinga ng iyong pag-ibig. Amen. Huminga ka ng malalim, pakinggan mo ang tibok ng puso mo. Maramdaman mo ba? Naroroon ang init, ang katiyakan, ang kumbinsidong may Diyos na nakikinig, hindi lang sa pagdinig ng tainga, kundi sa pagdama ng puso. Ngayon, tahimik ka sandali. Hayaan mong magsalita ang Ama. Pakinggan mo ang kanyang boses sa kalooban mo. Mararamdaman mo ang kanyang presensya sa katahimikan. At sa sandaling iyon, hihimukin kanya na manahimik, manalig at manampalataya. Sa patuloy nating panalangin sa umaga, dadalhin kita sa isang paglalakbay sa Salmo 91. Paglalakbay ng proteksyon, direksyon at pangako. Ngunit hindi pa tayo tapos. May susunod pang sandali na dadalhin ka pa ng Diyos sa lalim ng kanyang pamamahala. Paano mo mararamdaman ang kanyang tapang at yakap sa iyong buhay ngayon? Isulat mo sa comment, Panginoon, ikapaloob mo ako sa iyong proteksyon. At huwag kalimutan, mag-subscribe ka na para sa araw-araw na panalangin at salitang magpapalakas sa iyong espiritu. Sa oras na ito, hayaan mong ikwento ko ang isang tagpo mula sa salita ng Diyos na muling nagpapaalala sa atin kung gaano kapersonal at kamakapangyarihan ang kanyang pag-iingat. Alam mo bang hindi lamang ngayon ipinangako ng Diyos ang proteksyon mo? Matagal na itong inilaan mula pa noong una at paulit-ulit niyang pinapatunayan. Ang kwento ni Daniel ay isa sa pinakamatinding patunay ng Salmo 91 na nabubuhay sa gitna ng panganib. Isang lingkod ng Diyos, tapat sa panalangin, matatag sa pananampalataya. Kahit na ipinagbawal ang panalangin sa kanyang panahon, hindi siya natinag. Araw-araw, 3 beses siyang lumuhod. Hindi siya nagtago, hindi siya nanahimik. Alam niyang ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa anumang utos ng tao. Isang araw, dahil sa inggit ng iba, siya ay isinumbong. Alam nilang hindi titigil si Daniel sa pananalangin. At dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, siya ay pinarusahan. Ihinulog siya sa yungib ng mga leon. Isipin mo yon, yungib, madilim, walang kasiguraduhan, walang daan palabas. Isang hakbang mula sa tiyak na kamatayan. Pero doon mismo, sa lugar ng takot sa gitna ng mga leon, dumating ang himala. Isinara ng Diyos ang bibig ng mga leon. Walang ni isang galos, walang ni isang sugat, walang ni isang hinagpis. Ang Diyos ang naging pader niya. Ang Diyos ang naging liwanag sa dilim. Ang Diyos ang nagbantay habang ang lahat ay inaakalang tapos na ang kwento niya. Ganyan ang Salmo 91 sa tunay na buhay. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana na humihilagpos sa araw, ni sa salot na dumarating sa kadiliman, ni sa pagkalipol na sumisira sa katanghaliang tapat. Salmo 91, 5-6. Hindi ba't ganyan din ang pakiramdam natin minsan para tayong nahuhulog sa isang madilim na yungkib ng problema,
may utang, may karamdaman, may sakit sa loob ng pamilya, may lungkot na hindi maipaliwanag, parang walang nakakaintindi, parang wala nang lalabas na liwanag. Pero sa bawat ganong sandali, may Diyos na hindi natutulog, may Diyos na nagpapadala ng kanyang mga anghel upang isara ang bibig ng lahat ng umaatake sa iyo. Hindi mo lang nakikita, pero kumikilos siya. Sa gitna ng katahimikan, gumagawa siya ng paraan. Sa gitna ng takot, hinuhulma niya ang katapangan mo. Sa gitna ng kawalan, pinapaalala niya sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Hindi ba't ganito rin ang nararamdaman ng marami sa atin ngayon, na parang pinapaligiran tayo ng problema ng tao, ng takot, pero narito ka, buhay ka, nakikinig ka, ibig sabihin, may plano pa ang Diyos. Gaya ni Daniel, hindi mo kailangang ipaliwanag ang pananalig mo sa lahat. Basta't ipagpatuloy mo lang ang panalangin, manatili ka lang sa presensya ng Panginoon. Ang mga leong umaaligid sa iyo ngayon, isasara ng Diyos ang kanilang bibig. Ang mga sitwasyong akala mong katapusan mo na, gagamitin niya ng Diyos bilang pasimula ng isang bagong yugto ng tagumpay. Baka ang tanong mo ngayon ay, Panginoon, kailan darating ang sagot? Kailan mo ako ililigtas? Ang sagot ay hindi laging dumarating sa oras na gusto natin. Pero gaya ng kay Daniel, darating ito ng sakto. Hindi niya kailanman pinahintulutan ang panganib na sirain ka. Ang lahat ay may layunin, ang lahat ay may panahon. At sa panahong ito, tinuturuan ka ng Diyos na lumapit, magtiwala, at manahimik sa kanyang lilim. Isipin mong mabuti, si Daniel ay iniligtas, hindi bago siya ihulog sa yungib, kundi habang nandoon na siya. Ang proteksyon ng Diyos ay hindi laging pagliligtas mula sa sitwasyon. Minsan, ito ay kapayapaang dumarating kahit nasa loob ka ng panganib. Ito ay presensyang nararamdaman sa gitna ng unos. Hindi palaging aalisin ng Diyos ang bagyo, pero palalakasin ka niya upang makatawid. Kaya ngayon, gusto kitang anyayahan, manalangin ka pa rin, kahit pa walang sagot, kahit pa tila walang pagbabago. Panatilihin mo ang pananalig, patuloy kang kumapit sa Kanya. Magtiwala ka na gaya ni Daniel, may mga anghel na binabantayan ka. Hindi mo sila nakikita, pero naroroon sila. Hindi mo ramdam ang kilos ng Diyos minsan, pero siguradong gumagalaw siya. At sa dulo ng lahat ng ito, masasabi mong, dumaan ako sa yungib ng mga leon, pero hindi nila ako nawasak. Dumaan ako sa apoy, pero hindi ako nasunog. Dumaan ako sa unos, pero hindi ako nalunod. Bakit? Dahil ang Diyos na nagsara sa bibig ng mga leon ay siya ring Diyos na kasama mo ngayon. Buhay siya, tapat siya, at hindi siya nagbabago. Gusto ko ngayong marinig mula sa iyo. Isulat mo sa comments ang mga katagang ito. Kagaya ni Daniel, mananatili akong tapat sa panalangin. Maaari ka ring mag-share ng personal na panalangin mo. Marami ang nagbabasa sa mga comments at sama-samang nananalangin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na ngayon para tuloy-tuloy ang ating paglalakbay sa salita ng Diyos. Mas marami pang himala ang nais niyang iparanas sa iyo. Ngayon, hindi lang natin bibigyang pansin ang mga pangako ng Salmo 91. Dadalhin kita sa kung paano mo ito isa sa buhay ngayon, sa bawat hakbang, salita, isip, desisyon mo. Hindi sapat na mapakinggan lang ito. Dapat kang mabago, matatag, at lumakad sa buong lakas ng katuwiran at pananampalataya. Magsimula tayo sa unang pangako. Ang makikipag-isa sa akin ay mananatili sa pagtatago sa kanyang lilim. Ibig sabihin nito, kapag inilapit mo ang puso mo kay Jesus sa bawat sandali, sa paggising, sa paghinga, sa bawat saglit ng takipsilim, siya ang magiging lilim mo. Siya ang bubuo ng bubong ng katiyakan sa kalagitnaan ng init, sa gitna ng unos. Hindi lang ito pansamantalang pahingahan, ito ay puok ng pahinga sa gitna ng laban, tahimik ngunit matatag. Kapag piniling manahan sa kanyang presensya, mararamdaman mong may protektor sa likod mo, may gabay sa unahang landas, may katahimikan sa iyong isip at damdamin. Sumunod ang pangako,
Hindi mo kailangang matakot sa gait ng gabi ni sa pana na lumilipad sa araw. Salmo 91:5. Kapag gabi, madilim ang paligid, maraming tanong na sumisilip sa isipan mo, makakayanan ko ba? Babalik ba ang sakit, ang takot, ang sugat? Pero ang Salmo 91 ay hindi nagsasabi na wala ng panganib. Sinasabi nito, hindi ka kailanman iiwan ng Diyos sa gitna ng panganib. Kapag ang araw ay sumisiklab ang sinag, may mga batalya ring nangyayari, mga tukso, mga salita, mga tukso ng kalusan ng laman, pero may proteksyon pa ring nakatayo sa tabi mo. Kaya ang sinumang maniniwala ay hindi magigiba sa pagsikat ng araw o sa paglubog nito. Isipin mong mabuti, kapag sinabi mong hindi ako matatakot, hindi mo binabaliwala ang sitwasyon. Bagkus, pinipiling magtiwala sa Kanya na may kapangyarihan kaysa sa anumang panganib. At sa pangakong ito, ang iyong isip ay ganap na dapat makailap sa Diyos, hindi sa galaw ng mga sitwasyon, hindi sa takbo ng mundo. 3 talata pa sa Salmo 91 na karapat dapat mong buksan sa puso mo. Isusugo niya ang kanyang mga anghel para bantay sa iyo sa lahat ng iyong mga daan. Salmo 91:11. Hindi ito pangako na malaya ka sa pagsubok, kundi pangako na may espiritual na bantay sa likod mo. Sa tuwing lalakad ka sa lugar na hindi mo pa kilala, sa oras na papasok ka sa desisyon na nakakatakot, sa panahon na mag-iiba ang direksyon mo, hindi ka nag-iisa. At ang mga anghel ay hindi kalkulado lang sa espiritual na mundo. Sila ay abot kamay ng panalangin. Kaya tuwing nagdadalawang isip ka, imbes na bumalik sa takot, tawagin mo ang pangakong ito. Ang Diyos ay nagsugo ng mga anghel para bantay sa akin. Susunod, hindi ka makakaranas ng masamang bagay ni susugod sa iyong tuldang ang sukdulan ng kapahamakan. Salmo 91:10. Tangayin mong buong tapang sa iyong isip, hindi ako mapapahamak, hindi ako kukupas sa gitna ng laban. Hindi ito pagmamalabis o pagmamataas. Ito ay pagtatayo ng loob batay sa pangako ng Diyos. Kapag sinabi mong ganito sa sarili mong may pananampalataya, ginuguhit mo ang linya sa pagitan mo at ng kadiliman. Sinabi ng Salmo, hindi marahil, kundi hindi ka makakaranas. Yan ang tiwala ng puso na dapat ipagkaloob sa iyong bibig at pinakamakapangyarihan sa lahat. Kahit pa dumaan ka sa unos, hindi ka masunog. Kahit pa lumakad ka sa apoy, hindi ka masasaktan. Salmo 91:7. Sa kasabihan natin, wala ng hangganan ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Ang ibig sabihin nito sa buhay mo, hindi mahalaga kung anong unos ang papasok, sakit, problema, pagsubok, may presensya ng Diyos na at hindi mo masasaktan sa espiritu. Maaaring may lungkot, maaaring may kirot, ngunit hindi ka masisira sa kailaliman ng pag-asa. Matiyak mong hindi ka mapapabagsak dahil ang presensya ng Diyos ang proteksyon. Pero hindi pa rito nagtatapos ang karanasan. Ang hamon ngayon ay paano mo ito isasabuhay? Paano mo ito itatala sa bawat hakbang mo? Narito ang 3 hakbang para buhayin ang pangakong ito sa araw-araw. Una, simulan ang bawat araw sa panalangin ng pasimula, sabihan ng Diyos, Panginoon, dalhin mo ako sa kanyang lilim. Iparamdam mo ang proteksyon mo habang ako'y bumabangon. Sa oras na yan, hinihikayat mo ang puso mo na makidikit sa kanyang salita. Na pangalawa, sa bawat desisyon, tawagin ang pangako, ang Diyos ay aking tanggulan. Sa oras na pipiliin mong magsalita, magsagawa, magbago o humarang sa tukso, sabihin mo sa sarili mo, may anghel na nagbabantay. Gawin mo itong mga salita ng autoridad sa bibig mo. Pangatlo, ibahagi ang pangakong ito sa kaibigan, sa kapamilya, sa mga nangangailangan, sa pamamagitan ng panalangin, sa comment section, sa social media. Kapag nagbahagi ka, yayanig mo ang espiritu mo sa kapangyarihan ng Salmo 91 at makikita sa buhay mo ang bunga ng proteksyon. Ngayong pinakinggan natin ang bawat pangako at kung paano mo ito isasabuhay, gusto kong itanong sa iyo,
Handa ka bang tanggapin ang proteksyong hindi lang para sa sandali, kundi para sa buong araw mo at buong buhay mo? Handang-handa ka bang lumakad sa katiyakan na sa likod mo, nasa presensya ang Diyos, may anghel na nakabantay at may bubong ng katiyakan sa bawat unos? Isulat mo sa comments ang katagang, "Ang Diyos ang aking kanlungan at protektor." Gamitin mo ito araw-araw. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na para tuloy-tuloy nating maranasan ang mensahe ng Salmo 91 at mas marami pang himala ang ipapahayag sa iyong buhay. Ngayon, magsimula tayo sa punto ng pagpapatibay. Ang bahagi ng Salmo 91 na hahawakan mo ng may buong pananalig at hayaan mong muling pagigtingin ng Diyos ang iyong loob para lumakad ka ng may katiyakan at kapangyarihan sa kanyang proteksyon. Ang mga pangakong tinalakay natin ay hindi mananatiling ideya lamang sa hangin. Itinatahi sila sa iyong buhay kapag pinili mong manindigan at magsalita. Habang ipinapaalala natin ang hindi ka makakaranas ng masamang bagay, nisusugod sa iyong tolda ang sukdulang kapahamakan. Isipin mong mabuti, sa bawat umaga mo ngayon at sa darating pa, may bubong ka na hindi masisira. Ang tolda mo, ang buhay mo, tahanan mo, pangarap mo, ay may takip ng katiyakan. Kahit lumakad ka sa landas na kulang sa liwanag, ang iyong loob ay may ilaw. Kahit naglalakad ka sa kalsadang puno ng panganib, ang iyong mga paanan ay nakatali sa bato ng pangako ng Diyos. At kapag sinabi mong, "Hindi ako makakaranas ng masama," hindi ito palabas lamang ng optimismo. Ito ay pahayag ng espiritual na autoridad. Ngayon, iugnay mo ito sa pangakong isusugo niya ang kanyang mga anghel para bantay sa iyo sa lahat ng iyong daan. Ito ay hindi pangako para lamang sa isang bahagi ng buhay mo. Ito ay buong proteksyon, buong direksyon, buong gabay. Hindi ka hinahinala na ang Diyos ay nakapakilala sa maraming tao na sa oras ng kagipitan may hindi nakikitang kamay ang tumulong. Ang mga lihim na milagro, bukas na pintuan, inantay na pagkakataon, malalagong daan, lahat ay bunga ng mga anghel na gumagalaw sa mundo ng espiritu upang tugunan ang iyong panalangin. Ang salmo ay hindi nag-iiwan ng bahagi. Sinasabi nito, sa lahat ng daan mo kasama ka niya, sa bawat hakbang kasama ka niya, at sa pinakamakapangyarihang bahagi, kahit pa dumaan ka sa unos, hindi ka masusunog, kahit pa lumakad ka sa apoy, hindi ka masaktan. Doon nakahalina ang misteryo ng habag ng Diyos na hindi nakukuha ang pangakong proteksyon dahil wala ng unos, kundi dahil may presensya siya sa gitna ng unos. Noon pa man, habang nakikipaglaban ka sa hangin ng pagsubok, siya'y gumagalaw. Bato man ang gumulong sa lupa, apoy man ang sumiklab sa paligid, ikaw ay hindi matitinag. Hindi dahil walang hamon, kundi dahil siya ay kasama mo. Iyan ang lakas ng pananalig, lumalaban kahit hindi mo nakikita, lumakad kahit hindi mo nakikita ang bukas, mananalig kahit hindi mo naririnig ang sagot ngayon. Ang mensahe ko sa iyo ngayon, hindi mo kailangang maghintay na mawala ang problema. Hindi mo kailangang umalis sa unos bago ka maniwala sa proteksyon ng Diyos. Sa mismong gitna ng unos, doon dapat sumigaw ang iyong pananalig. Ako ay hindi susuko dahil kasama ko ang Diyos. At kapag sinabi mon magsisimula ang himala, ipagmaan mo ang mga salita ng balita sa buhay mo. Hindi ka masusunog, hindi ka masasaktan. Ipako mo ang pangako sa iyong bibig. Hayaan mo gumanti ang karamdaman sa ilalim ng kapangyarihan ng panalangin. Hayaan mong ang mga banta sa iyong buhay ay tumigil dahil hindi nakapasok ang kanilang plano tungo sa puso mo. Ngayon, nais kong dalhin ka sa isang matapang na pagdeklara, sabihing malakas sa iyong puso at bibig, ang proteksyon ng Diyos ay nasa aking bawat paghinga. At kapag sinabi mo iyon, maramdaman mo ang tensyon ng espiritu na lilipas. Baka ngayon mo lang lubusang madama, hindi dahil walang panganib, kundi dahil ang Diyos ay kumikilos para sa iyo. Ipaglaban mo ang pananalig mo sa bawat salitang iyong sasabihin. Hindi lang sa oras ng kaligtasan,
kundi ngayong umaga, sa tanghali, sa gabi, sa bawat oras ay may pagkakataon kang ipahayag ang pangako at isabuhay ito. Ngunit hindi pa rin ito ang katapusan ng karanasan. May gagawin pa ang Diyos sa iyo. Susunod na bahagi ng mensahe ay dadalhin ka pa sa lalim ng salmo at ipapakita sa iyo kung paano mo maiangkop ang lahat ng ito sa araw-araw mong buhay. Paano mo haharapin ang desisyon, trabaho, pamilya, relasyon at mga takot na hindi mo sinasabi. Papaano mo paaigtingin ang pananalig? Papaano mo i-activate ang pangako ng Salmo 91 para sa buhay mo nang hindi ito manatili sa pangarap lang? At bago tayo doon, nais kong marinig mula sa iyo. Isulat mo sa comments ang katagang, "Ang kapangyarihan ng Diyos, ang aking bayanihan at proteksyon." Ibahagi mo rin kung ano ang bahagi ng Salmo 91 ang pinakamalakas na nagbigay sa iyo ng pag-asa. Maraming tao ang naghihintay ng aring ang reaksyon mo at mananalangin kasama ka. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe ka na ngayon para sa mas marami pang panalangin, gabay at salita ng Diyos na magpapatibay sa iyong espiritu. Ngayon, tayo'y papasok sa pinakamahalagang sandali, ang pagtatayo ng isang dulo na magdadala sa iyo sa susunod na kabanata habang pinapanatili ang sigla, pananampalataya at ang lalim ng pakikipag-usap ng Diyos sa puso mo. Hindi ito pagtatapos lamang, ito ay bagong simula, isang pag-alsa sa mas mataas na antas ng direksyon at kapangyarihan. Habang binabalik mo ang bawat pangako ng Salmo 91 sa iyong isipan, ang pagpapakupkop sa lilim ng makapangyarihan sa lahat, ang hindi pagkakaroon ng takot sa gabi o sa araw, ang paglagay ng proteksyon sa tolda mo, ang pagsugo ng mga anghel sa bawat daan mo, at ang pangako na kahit dumaan ka sa apoy o sa unos, hindi ka masasaktan. Ngayon ay panahon na para ipahayag mo ito bilang isang malakas na deklarasyon sa mundo. Hindi bilang bulong, kundi bilang sigaw ng pag-asa at pananampalataya. Tawagin mo sa sarili mo, hindi ako basta-bastang tao. Ako ay sinasakop ng Diyos, pinapangalagaan ng kanyang katapatan. Hayaan mong ang mga salita mo ngayon ay maging pader sa espiritu mo laban sa takot, sa pangamba, sa kahit anong puwersa na nais umatake sa iyong pananampalataya. Sa bawat paghinga mo ngayon, isipin mong ikaw ay dumadaloy sa proteksyon ng Diyos. Sa bawat pintig ng puso mo, pakinggan mo ang pagtibok na sinasalita niya sa iyo. Ako'y kasama mo. Habang pinapakinggan mo ang titik ng puso mo, hayaan mong lumipad ang mga pangarap mo sa ilalim ng kanyang patnubay. Ipaglaban mo ang direksyong ipinagkaloob ng Diyos sa iyo mula sa umaga hanggang gabi. Huwag mong hayaang mawala sa iyong isip ang katotohanang may liwanag sa likod ng bawat dilim. May gabay sa bawat kawalan, may proteksyon sa bawat panganib. Huwag mong hayaan na ang anino ng duda ang maghari sa kapanahunan mo. Doon sa sinag ng pananalig, maniwala ka. May higit pang gagawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa ginawa niya kahapon. May mas malalim na mga pahayag, may mas malawak na bukas. May hindi mo pa naririnig sa puso mo na hihipuin niya ngayon. At sasabihin niya sa iyo, sumunod ka sa aking tinig, manalig ka sa aking plano dahil hindi ka nag-iisa. Ngunit para maramdaman mo ang ganitong lalim, kailangan mong manatili. Kailangan mong manalig. Kailangan mong samahan ako sa susunod na bahagi. Kung paano mo isasabuhay ang Salmo 91 bilang pamumuhay, hindi bilang panalangin lamang. Paano mo haharapin ang mga pagsubok? Paano mo iuusad ang direksyon ng Diyos sa bawat desisyon mo? Paano ka magiging ilaw sa buhay ng iba sa pamamagitan ng proteksyong natanggap mo? Sasamahan kitang maglakad sa mga susunod na yugto ng panalangin, ng kapangyarihan at ng pag-activate ng Salmo 91 sa araw-araw mong buhay. Ngayon nais kong hilingin sa iyo. Isulat mo sa comment section ang katagang, "Ang proteksyon ni Yahweh ang aking patuloy na sandigan." Ibahagi mo rin kung anong pangako ng Salmo 91 ang bumuhos sa puso mo ngayon. Maraming tao ang mananalangin kasama ka batay doon. At kung hindi ka pa nakasubscribe,
pindutin mo na ang subscribe button para sa mas marami pang panalangin, direksyon at salita ng Diyos sa bawat araw. Huwag mong kalimutang i-click ang video na nakalagay sa screen ngayon. Pinili ko ito para sa iyo upang mas lalo kang mabiyayaan at mahikayat na lumago sa pananampalataya. Hindi dito nagtatapos ang mensahe. May susunod pa tayong hakbang. Maghanda ang puso mo dahil sa susunod na bahagi, dadalhin kitang mas malalim sa pakikipagtagpo sa Diyos, sa mga susunod na himala, sa mga pintuang magbubukas para sa buhay mo. Kaya manatili ka hanggang dulo, Ridge.